Pero paano kung ikaw lang ang nagsasakripisyo mag-isa? Yun lang. Ha? Anong mangyayari sa'yo? Nangyayari sa'yo. Oo, nako, alamin nga natin yan sa Share Mo To. Only child ka ba? Siguro, madalas mo itong marinig. Ito, at ito. At syempre, hindi mawawala, ito. Pero hindi lahat ng only child ay spoiled. Sa katunayan, may tinatawag na only child syndrome na madalas na iuugnay sa pagiging spoiled, self-centered at loner. Pero gaya ng sinabi ng maraming psychologists, ang theory na ito ay batay sa lumang pananaw at wala ring matibay na ebidensya na sumusuporta dito. Ang mga bagong pag-aaral ay nagpapakita na ang mga only child ay kasing social at responsable rin ng may kapatid. Depende pa rin ito sa pagpapalaki, hindi sa dami ng kapatid. Marami ang nagsasabing swerte raw ang only child. Pero hindi ito totoo para sa lahat. Sa halip na spoiled, marami sa kanila ang lumaking may pressure. Ang buong expectation ng magulang ay nasa kanila. Isa akong only child, pero hindi ibig sabihin na lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Tinuruan ako magsumikap at makibahagi sa mga kapuspalad. Pinalaki ako sa hirap, at sa hirap na yon doon ko naranasan ang pagmamahal ng buo. Hindi lahat ng kwentong only child ay masaya. May ilan rin na iniwan ng magulang, walang sustento at minsan mag-isang lumalaki sa bahay. At sa mga ganitong kwento, may tanong tayong gustong sagutin. Ano nga ba ang mga struggles nila? Madalas walang kalaro, walang kakampi, walang kausap, pero hindi naman lahat puro na lang lungkot. May mga perks din syempre, gaya ng suporta na galing sa magulang at maraming espasyo para kilalanin ang sarili. Ayon sa research, marami sa kanila ang nagiging independent, creative at may leadership. Madalas na mas maagang nagiging independent ang mga only child dahil sa focus na atensyon ng magulang. Dahil dito, nahuhubog ang kanilang leadership, creativity at confidence. Pero may kaakibat ding pressure at responsibilidad. Ngayon, totoo bang spoiled ang mga only child? Sa iba, maaaring oo. Pero sa karamihan, ito ay buhay na pinaglalaban. Pinakamadalas maramdaman ang pag-iisa tuwing piyesta, holidays, o simpleng kainan. Walang kausap, minsan walang kasalo. Kaya, kanino sila kumakapit? Kanino sila tumatakbo? Sa nanay, sa tatay, o minsan sa harap na lang ng salamin. Marami sa kanila lumaking tahimik, nahirapang mag-express, hirap sa komunikasyon, dahil nasanay silang mag-isa. Pero may iba rin na kabaliktaran. Lumaki silang expressive, natutong makisalamuha, salamat sa mga taong napaligiran at kaibigang parang kapatid. So far, yung relationship ko naman sa family ko is we're doing good, we're doing okay sa lahat naman ng aspects, and never kong na-feel na incomplete ako just because wala akong kapatid and wala rin akong father figure. So, all I can say is happy akong maging only child pa rin at some point. Masaya maging only child, pero siguro yung one na hindi ko binigay is yung thoughts na what if may kapatid ako yon. Pero yun, overall, masaya akong maging only child since nakukuha ko yung attention na solo lang. And kapag kasi only child ka, ang nasa isip mo, ikaw lang ang aasahan ng pamilya mo. Unlike sa iba, like yung may mga kapatid, pwede silang magtulungan. So ngayon, yung pressure na nafe-feel ko is, I think, 100% talaga. Since ang nasa isip ko, feel ko yung sarili ko mismo yung pumapressure sa akin. Kasi wala naman akong ibang matasandalan na kapatid or ganito, ganyan. Kasi sarili ko lang rin yung aasahan ko. Mahirap talaga makarelate sa may kapatid. Pero kaya rin namin ikwento ang aming nararamdaman bilang kami lang. Ngayon, paano nila nilalabanan ang pag-iisa? Sa paglikha, sa pag-aaral, sa pangarap. Dahil kung minsan, ang pinakatahimik, sila yung may pinakamatibay na kwento. Hindi ako spoiled,
hindi malungkot. At gaya rin ng mga may kapatid, ako ay grateful. At kahit na ako'y mag-isa, hindi kailanman nag-iisa. Hindi sa dami ng kapatid ang batayan ng pag-uugali, na sa pagmamahal at pagpapalaki pa rin ang susi. Only child man sila, ngunit may kwento rin sila ng pag-asa, ng pagiging buo, kahit sila lang mag-isa. Oh! Ano naman? Nakakatuwa yung ganun, no? Marami kasi akong alam tungkol na kwento, maraming nakwento sa akin na kapag only child ka daw, spoiled brat ka nga kasi Totoo. lahat ng gusto mo ibibigay sa iyo eh. Kasi At saka wala kang kaagaw eh. kaagaw. Mommy, I want to learn to play the violin. Mm. Sure, mag-isa mo Isa mo lang lang. naman pag tatlo kayo, Mom, I want to play the violin. Me too, I want to play the bass. I want to play this. Ay, Diyos ko, Diba? wag naman. Pero mahirap Diba? maging only child. Oo. Only child ka din ba? No, pero marami akong mga kakilala and even pinsan na only child lang. Oo. And ang hirap kasi hindi porket only child ka, lahat ng attention maibibigay na sa'yo. Pero gusto mo rin kasi nang magkaroon ng kapatid na kalaro and also kasama. Oo. Oo. At yun nga, no, si Mark